To the King of Kings and the Lord of Lords, now and forever. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakila't makapangyarihang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, sa gabi pong ito at sa dakong ito, pinupuri ka namin niluluwalhati. Tinadakila at sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong katapatan at kabutihan sa aming lahat upang
upang kami ay handang matutong lumakad sa iyong kabanalan at katwiran. O Diyos, tunay nga na ikaw ay napakahanga, kahanga-hanga ang iyong kabutihan at katapatan na kailan may di nagbabago, Panginoon. Loobin mo nawa na kami po ay inyong samahan. Muli niyo po ang iyong mapagpalat paghimalang kamay, abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Pagalingin niyo o mga may sakit at karamdaman sa ngalan ni Jesus. Lahat ng pinanghihinat na bibigatan, inyo pong pag-aanit palakasin sa ngalan ni Jesus. At ang lahat ng kahilingan at mithiing aming may tataas, inyo pong pagkaloob at tugunin sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalay mo po higit sa lahat ang mabuting balitang ating ihahatid upang ito'y magbigay sa amin ng kaliwanagan sa lahat ng makikinig ng mensaheng ito. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at pagpapala. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Purihin ang Panginoon! Hallelujah.
Purihin natin ng malakas ang ating Panginoon. Let's take a reading from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Matthew, Matthew chapter 22, verses 34 to 40. Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanatang 22, mula sa talatang 34 hanggang 40. Ganito po ang pagkakabasa sa wikang Ingles. Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question: Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Purihin natin ang Panginoon. Magtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid sa pananampalataya dito sa San Sebastian Chapel, Wawa, Taguig City, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat buhat sa Panginoon. Taas mo na yung kamay. Ang salita mo, Panginoon, ito'y magpakailanman, matibay at di matitinag hanggang sa kalangitan. Ang taglay mong katapatan, kailan may di magbabago, hanggang ngayon ay panatag pa rin dahil sa matapat ka. Ako'y iyo lamang, sa iyo ang buhay ko. Susundin kang tunay, di ka tatalikdan, di kita manlilimutan. Ang tanging handog ko ay sabihin sa iyo, thank you, Lord. Sabay-sabay tayong umawit. Ang salita mo, Panginoon, ito'y magpakailanman,
matibay at di matitinag hanggang sa kalangitan. Oh, ang taglay mong katapatan, kailan may di magbabago. Hanggang ngayon ay panatag pa rin dahil sa matapat ka. Ako'y iyo lamang, sa iyo ang buhay ko. Susundin kang tunay, di ka tatalikdan, di kita malilimutan. Ang tanging handog ko ay sabihin sa iyo, thank you, Lord. Aawit ako at magpupuri sa iyo. Pasasalamatan kita, thank you, Lord. Ako'y iyo lamang, sa iyo ang buhay ko. Susundin kang tunay, di ka tatalikdan, di kita malilimutan. Ang tanging handog ko ay sabihin sa iyo, di kita malilimutan. Ang tanging handog ko ay sabihin sa iyo, thank you, Lord. Thank you, Lord. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Sige po, magsiyo po na po sa napakagandang presensya ng ating dakilang El Shaddai. At isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Siguro siguro ang iba sa inyo di alam kung bakit ako kumakanta ng thank you, Lord. Because yesterday, October 26, I will be 34 years old. Kaya sa mga nakarating ng pagbati sa akin ng birthday kahapon through my Facebook, thank you very much. At sa mga hindi, at sa mga nakakaligtaang bumati sa akin kahit belated, thanks. God bless pa rin. Amen po ba? At kanina, balita ko raw, ang sabi sa akin, yun daw pong tatay ng isa sa mga kasamahan ni Sister Alma na si Maymay, yun daw palang tatay niya kinuha na ng Lord. Kailan yun? Kani-kanina lang. So, ang takay mo, papalapit pa lang ng undas, meron agad na dead ball. Ano? Anyways, eternal rest grant on the father of Sister Maymay, O Lord. Let the perpetual light shine on her father. May the soul of her father rest in peace. Purihin si Yahweh El Shaddai. Anyways,
Tanungin mo ang iyong katabi, friendship, nagmamahal ka ba? Anong sagot ng inyong friendship? Sino kasabing nagmamahal siya, taas ang kamay? Yung pagtaas ng kamay na may kasamang sigaw, walang kalatoy-latoy. Palakpakan natin ang Panginoon. Doon sa Ebanghelyo ating binasa, ito po, introduction po ito ha. May isang eksperto, kumbaga, may alam sa kasulatan, ang lumapit kay Jesus upang magtanong at subukin. Sabi ni Brother Mike, subukan ninyo. Amen po ba? Ang tanong sa kanya ng isang eksperto ng kasulatan, isa sa mga alagad ng mga Pariseyo, ano po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Ito ang sagot ni Jesus. Mahalin mo o ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang ikalawa o pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay sa kautusan ni Moises at sa turo ng mga propeta. Yung amen nyo, walang kalatoy-latoy. Kung ano ang nararapat nilang gawin upang makamit ng buhay na walang hanggan. Kaya mahalaga sa atin yung mga mahalagang utos ng Panginoong Yesus. Amen po ba? So ito magandang, we talk about love. Sabihin mo sa iyong katabi, love. Sa wikang Pilipino, pag-ibig. Pag-ibig sa ating kapwa-tao. Amen po ba? Parang natandaan ko yung title ng isang programa sa DWXI eh. Alay, pagmamahal. Dekada 90 yun, ano? Purihin si Yahweh at Shaddai ng napakalakas. Now, ang aking katanungan mga kapatid sa pananampalataya, ano nga ba, gaano nga ba kahalaga ang ating pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa? Ano nga ba ang kahalagahan ng pagmamahal? What are the importance of love? Gusto niyo po malaman? Yung amen niyo, walang kabuhay-buhay. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. And speaking of undas, my dear brethren, kapag ka October 31, ang karamihan, ang hilig magsuot, yung mga Halloween costumes na nakakatakot. Kaya kahapon o kamakailan, nalaman ko po doon sa post sa Facebook page na Veritas846.ph, ayon daw sa ating simbahan, itigil na ang kultura
ng katakutan. Sa wikang English, let the culture of scaring stop. In other words, kung magko-costume ka ng mga nakakatakot na Halloween costumes tulad ng costumes ni Dracula, costumes ng White Lady, tapos may dala-dala ka pang basket na korteng pumpkin, nangangahulugan, pinagpepiestahan mo, kampo ni Satanas. Kasi pinipiesta ng mga tao, demonyo. Totoo hindi? Tama po ba o tama? Kala ko sinungaling, malakas na palakpak kay Yahweh El Shaddai. So, instead of wearing Halloween costumes na nakakatakot, kung tayo mga nananalig at nanampalataya kay Jesus, bakit hindi na lang ipang gawing Halloween costumes ay ang mga banal na tao ng simbahan? Bakit? Ay tignan nyo, doon sa Filipino community sa Dubai, instead na Halloween costumes na nakakatakot, anong sinusuot nila? Anong ginawang costume nila? Yung mga santo at santa. Tulad nino, St. John Paul II, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz de Manila, St. Teresa of Lisieux, St. Teresa of Avila, etc. Kahit si San Sebastian. Hindi ba pwedeng gawing Holy Wheel instead of Halloween? Amen po ba? Reminder lamang po ito para sa mga nananalig at nanampalataya kay Yahweh El Shaddai. Walang kabuhay-buhay ang palakpak. Yung palakpak ninyo, walang kalatoy-latoy. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, hindi tao ang pinapalakpakan dito sa gawain. Ang pinapalakpak ng bawat isa sa atin, walang biling iba, kundi si Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Bato-bato sa langit ang tatamaan sa kapahayagan ng Diyos. Huwag sisimangot. Bakit kamo? Kahit na-late tayo ng simula ng prayer meeting, ang mahalaga, naroon pa rin ang ating presence at ang nasa presence natin ay ang Diyos na siyang may likha ng lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Now, I'd like to share with you 5 important ways about the love. 5 mahalagang bagay na dapat nating makita o malaman ng pagmamahal. Kaya ang may pagdinig ay makinig. Itong mensaheng ibabahagi ko, hindi po ito pampaantok. Kasi merong iba, nung nagsimula ang gawain, pag may nagtutok ang preacher, akala nakakaantok, kaya nakakatulog. Subalit, buhat na makilala nating lubos ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas.
kapag pinakinggan mong maigi at tinanggap mo ang mensaheng ito, kahit binat ang mata mo, mananatili ka pa rin masigla at masaya. Ang hina ng palakpak. Now, the first way of love is love the Lord our God with all our heart. With all our heart. Hindi hap-hap. Mahalin mo ang Panginoon nating Diyos ng buong puso. Kayo ba may puso? Sino ang may puso? Taas ang kamay. Sabi nga ni Mark Lapid, oo, inaamin ko, saging lang kami. Pero maghanap ka ng puno sa buong Pilipinas, saging lang ang may puso. Amen po ba? Ba't ko alam yun? Kita ko lang yun sa trailer ng isang pelikulang pinagbidahan ni Mark Lapid, kaya ginamit sa Dub Smash. Purihin si Yahweh El Shaddai ng malakas. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, hindi hap-hap. Bakit buo? Bakit sinabi ni Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso? Sapagkat ayaw ng Panginoong Yesus na kalahati. Kailangan buo. Kaya magandang napakinggan buong puso, buong isip, buong lakas, iaalay sa'yo. Yung nga lang, ang problema, instead na buo, half-hearted. Bakit po? Kalahati, malakas ang loob, kalahati, alanganin. In other words, lagapak. Kaya hap-hap ang puso. Merong iba niyan, kagaya niyong away mag-asawa, kung narinig niyo po, ang sabi, walang puso. Amen. Amen po ba? Palakpakan si Yahweh El Shaddai. To love God is not to have good feelings about Him. For true love involves the will as well as the heart. Sa pagmamahal ng Diyos, sa pagmamahal natin sa Diyos, ay hindi sa pagkakaroon ng magandang pakiramdam patungkol sa Kanya. Para sa mga tunay na nagmamahal sa Diyos, ito po'y nag-i-involve sa kalooban, lalo na sa ating puso. Mabuti pa ang saging may puso, tao kaya? Totoo hindi? Napakahina ng sagot. Totoo o hindi? Tama po ba o tama? Kala ko sinungaling. Malakas na palakpak kay Yahweh El Shaddai.
Halimbawa, sa mga prayer meeting, nakataas ang kamay, at tapos kakanta ka, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Amen po ba? Pero pagdating sa bahay, anong ginagawa? Nawala yung love, nawala yung I love you, Lord. Anong pinalit? Ngawa ng ngawa. Nagsasalita ng pabalang sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa kanyang biyanan, sa kanyang mga magulang, o kahit sa kaopisina, nagsasalita ng pabalang. Ngawa, yan yung mga taong ngawa ng ngawa. Instead na iparamdam sa puso ang pagmamahal, lumalabas naman sa nguso. Totoo o hindi? Ang hina naman. Totoo o hindi? Tama po ba o tama? Kala ko sinungaling. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. So yan ang una. So yan po ang unang bagay na dapat nating malaman. Mahalin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Sabi ng Gilas, Pilipinas, puso! Puso! Second is, love the Lord our God with all our strength. Bakit may strength pa? Sa ibang, sa other gospel book, like Saint Luke or Saint Mark, meron ding strength. Amen po ba? Amen? Ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong lakas. Amen? Baka naman yung lakas mong yan, parang macho, hindi po. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong lakas. Buong lakas. Amen po ba? Sa madaling wika, mga kapatid sa pananampalataya, it is not a half. Hindi po siya kalahati. It is whole strength of ours. You know, ito ay buong lakas natin. Amen po ba? Sa madaling wika, to love the Lord our God with whole strength. Wala naman sinabi ni Lord, extra strength, kundi whole strength. Amen po ba? Iba sa atin, lalampa-lampa, kaya nawawala ang lakas. Amen po ba? Kapatid, friendship, ka-prayer partner, as I have said last February, hindi po si Brother Ryan ang nangungusap sa harapan ninyo. Ang naghahayag sa harapan ninyo, walang diling iba, kundi si Yahweh El Shaddai. Amen! Bakit napalakas yung amen ko? Alam niyo po bakit napalakas yung amen ko?
Kasi naaalala ko si Brother Romy Abellar. Dati-rati, nagtotok din dati sa gawain ni El Shaddai. Ngayon, ala na. Ewan ko kung saan siya ewan ko lang kung nagliliwaliwaliw yun. Ano? Si Brother Romy Abellar, yung ninong ni Brother Rex, Amerika, tatay ko, nung ikasal sila ni Mama Luisa, ay malamang na nagtatagpa ng LOTN. Ngayon naman, ngayon kung saan siya napunta, malamang papalipas muna ng panahon doon sa kung saan. Buti pa okay. Kasi yung ilang mga disciples na sumasama sa grupong yon, grupong LOTN. Then after several years, nagbalik El Shaddai. Bakit? Bakit sila welcome pa rin sa gawain ni El Shaddai? Sapagkat dito sa gawain ni El Shaddai na siyang nagbukas sa pintuan ng ating simbahang Katolika, yan ang tunay na pananampalatayang Katoliko, sapagkat si Jesus ang nagtatag ng ating Santa Iglesia Katolika Romana. 33 taon ang nakararaan o higit pa. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Since 33 AD, Christ Himself established the church on the rock. Ika nga ni Jesus kay St. Peter, "And I tell you the truth, that you are Peter, and upon this rock I will build my church." Ang tinutukoy kong church na ito, walang diling iba, kundi ang one holy Catholic and Apostolic Church. Amen! Kapatid, friendship, ka-prayer partner, buong lakas nating minamahal natin ang ating Panginoon. Hindi kalahati ang pagmamahal natin. Ang ating lakas hindi dapat hinahayaang manatiling kalahati. Buo ang ating kalakasan kung tayo'y nagmamahal kay Yahweh El Shaddai. Yung palakpak ninyo, palakpak ng undas. Amen. Now the third one is, love the Lord our God with all our soul. Ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong kaluluwa. Amen po ba? Hindi po half, kundi whole. Sa madaling wika, buong kaluluwa, spiritually, ibigin natin ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Amen. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Kaya nga, kapag ka November 2, sineselebrate naman ang araw ng mga kaluluwa. All Souls Day.
Sa wikang Espanyol, Todos los Difuntos. Yung Todos los Santos po, November 1 yun. Yung Todos los Santos, November 1, All Saints Day. Yung tinutukoy ko po is All Souls Day, Todos los Difuntos. Yan ay November 2. Kaya kung meron kayong mahal sa buhay na yumao, tirikan nyo ng kandila. Amen. Bakit po? Mahalaga na ipagdasal natin ang mga kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao. Amen. Sila'y mga namayapang mahal sa buhay na nagmamahal kay Yahweh El Shaddai. Naalala ko po yung first Easter Sunday sa kasaysayan ng Bagong Tipan. Nagpunta si Mary Magdalene at ang isa pang Maria doon sa libingan ni Jesus. Pagdating doon sa yungib, nadak na nilang nabuksan ang takip at bukas ang libingan. Pagsilip sa loob, walang laman. Walang laman. Kaduda-duda ang reaksyon ng mga babae dahil sa kadudahan. Biglang lumabas ang dalawang lalaking may kaningningan ng pagluwalhati sa Diyos na nagsabi, "Why are you looking the living among the dead? Jesus is not here. Jesus Christ has risen. Bakit niyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya rito. Siya'y muling nabuhay." Kapatid, friendship, ka-prayer partner, yan ang naging pundasyon ng pagkakatatag ng Santa Iglesia Katolika Romana, at yan rin ang pagkatatag ng Kristyanismo mula sa Jerusalem hanggang sa buong daigdig, kabilang dito ang bansang Pilipinas. Diyan nagsisimula ang pananampalatayang Kristyanismo. Amen? Kung tayong lahat nananalig at nanampalataya sa ating Diyos na buhay, ay patuloy nating iibigin ang ating Panginoon ng buong kaluluwa. Wala ba po palakpak kay El Shaddai? Kayo po'y gising pa? Ang hina ng amen nyo. Sino mga gising? Sino pa mga gising? Pumalakpak ang mga tulog. Ay sus, sabi ko na nga ba, may natutulog eh. Pumalakpak ang mga gising. The fourth one is love the Lord our God with all our mind. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong pag-iisip. Amen? With all our mind,
Let us love God with whole mind, hindi double-minded. Ang pag-ibig natin sa Diyos, hindi double-minded. For your information, ang pag-ibig natin kay Yahweh El Shaddai, buo ang pag-iisip. Buo ang ating isip. Siguro napapaisip natin, malamang inisip natin, baka sabihin ng mga marurunong, mga sira ang ulo. Amen po ba? Amen po ba? Anong sinabi ni San Pablo Apostol? Sira man ang aking isip, ito'y alang-alang sa Diyos. Subalit kung ito'y mabuti, ito'y para sa inyong kapakanan. Amen? Amen po ba? Yung iba sa inyo, imbes na makinig, nagchichismisan. Diba sabi ko kanina, makinig ang may pandinig. Amen po ba? Friendship, kapatid, ka-prayer partner, ang mensaheng binabahagi ko, hindi ito patama. Tinatama ko ayon sa kapahayagan ng Diyos. Kapag sinabing, yan palakpak ninyong yan, walang kalatoy-latoy, lumalakas ang palakpak. Pag sinabi kong ang hina ng amen, lalo na palakas ang amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang ating pananampalataya natin sa Diyos, kung mahal natin ang Diyos, dapat una, buo ang puso. Pangalawa, buong kalakasan. Pangatlo, buong kaluluwa. Pang-apat, buo ang ating pag-iisip. At ito ang pinakahuling. Ito ang pinaka-last but not the least sa ating pagninilay. The fifth and final way, the important and unstoppable way to love is love our neighbor as ourselves. Ang mahalaga at walang humpay na paraan upang ibigin natin, upang magmahal ay mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Where am I found it? Tunghayan natin ang unang sulat ni San Juan, John chapter 4. So hindi ko po babasahin isa-isa, pero hahanap ako ng pinakamainam na talata. Simula verse 7. Mga minamahal, mag-ibigan tayo, sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin
nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang iniibig niya. At sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sa madaling wika, mahalaga sa atin ang ibigin natin ang ating kapwa. At anong sinabi sa aklat ng Exodo? Exodus chapter 19 verse 18. Aklat ng Exodo, 19 na kabanata, 18 talata. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng Exodo ba? Leviticus. Teka. Mukhang mali ata ang mention ko. Mukhang nagkamali ang mention ko. But Exodo nabanggit ko. O ayan. Leviticus pala, sorry. Leviticus chapter 19 verse 18. Ano pong sinabi? Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako si Yahweh. Narinig niyo po? Ang hina ng amen niyo eh. Ulitin ko po. Leviticus chapter 19 verse 18. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako si Yahweh. Palakpakan si Yahweh El Shaddai. Sa madaling wika, huwag kang magtatanim ng galit sa iyong mga kasama. In other words, huwag kang magtatanim ng galit sa iyong asawa. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong mga anak. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapitbahay, sa iyong biyanan, o kahit sino nakapaligid sa iyo. Sabi ni Yahweh, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang hina ng palakpak. In other words, maski pati mga kumukutsa sa iyo, lalo na pag ikaw ay nag-El Shaddai na, gawin mo. Amen. Amen po ba? Natutulog Mukhang natutulog tong isa Ano po? As I have said earlier, kapag ang mensaheng ibinabahagi ko, hindi ito pampatulog. Ito'y pampagising ng diwa. Kapag pinakinggan mo ang mensaheng ito at tinanim mo sa iyong isip at puso, tsak, makakaluwag ka.
Amen. Palakpakan natin ang Diyos. So tandaan po natin itong 5 bagay na dapat nating tandaan. Una, love the Lord our God with all our heart. Pangalawa, love the Lord our God with all our soul. Pangatlo, love the Lord our God with all our strength. Pang-apat, love the Lord our God with all our mind. And last but not the least, number 5, love your neighbor as you love yourself. Palakpakan si Yahweh El Shaddai. At ang pinakang sukdulan ng mensaheng ito, sa wikang English, conclusion, love is the basis for obedience. Ang pag-ibig ang siyang nababase sa ating pagsunod. Ano po ang sinabi ng sulat ni San Juan Evangelista? 1 John chapter 3 verse 16. 1 John chapter 3 verse 16. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Purihin si Yahweh El Shaddai. At ito naman ang kapahayagan ni Jesus. Sabi ni Jesus, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin si Yahweh El Shaddai ng malakas. At tayo po'y magsitayo. Tayo po'y magsitayo. Taas ang inyong mga kamay at sabihin natin lahat, Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyong banal na harapan. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Linisin mo po ng iyong banal na dugo ang aming pagkatao mula ulo hanggang talampakan. Panginoong Yesus, sa mga sandaling ito, alay po namin sa iyo ang aming taos-pusong pasasalamat sa iyong mensahe tungkol sa kahalagaan ng aming pag-ibig sa iyo at pag-ibig namin sa kapwa. Ngayon pa lang, Panginoong Yesus, aming idinideklara, walang ibang magmahal sa amin ng tulad mo. Walang ibang magmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig ni wakas at di nagbabago, pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa iyo ay nabuhay. Dahil sa iyo
minamahal. Ako ay natubos sa kasalanan, sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal ng pangalan, aking itataas, Panginoong Jesus. Aking Diyos, iyapalan ko sa'yo aking lakas. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig ng lakas at pinagbabago, pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natanong, dahil sa'yo'y tanging pagmamahal. Ako ay natubos sa kasalanan, sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal ng pangalan, aking itataas, Panginoong Jesus. Aking Diyos, iyapalan ko sa'yo aking lakas. Tawang hari, Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal ng pangalan, aking itataas, Panginoong Jesus. Aking Diyos, iyapalan ko sa'yo aking lakas. Iyapalan ko sa'yo aking lakas. tunay nga na iaalay namin sa iyo ang aming lakas. Ikaw ang tunay na hari at tagapagligtas. Banal ang iyong pangalan na aming itinataas. Dahil sa iyong pag-ibig, tinubos mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman sa iyong pagmamahal, Panginoong Yesus, patuloy mo kaming binibigyan ng panibagong pagkakataon upang kami ay patuloy na makapaglingkod sa iyong ubasan. At sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus, patuloy naming itinataas sa iyo ang mga taong patuloy na sumusuporta sa gawain mo sa dakong ito. Patuloy niyo po silang samahan, gabayan at ingatan sa kanilang paglalakbay pabalik sa kanilang mga tahanan.
Patuloy mong bigyan ng kalakasan ang lahat na naririto ngayon. Kasama po namin itinataas ang mga nagtaguyod ng iyong gawain, magmula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, maging ang mga awit at manunugtog at ang mga youth dancers dito sa dakong ito. Patuloy niyo pong bigyan ng lakas ang bawat isa upang sa patuloy na paglilingkod sa iyo, alay namin sa iyo ang aming taus-pusong pasalamat. Ako'y iyo lamang, sa iyo ang buhay ko. Susundin kang tunay, di ka tatalikdan, di kita malilimutan. Ang tanging handog ko ay sabihin sa iyo, di kita malilimutan. Ang tanging handog ko ay sabihin sa iyo, thank you, palakpakan natin ang Panginoon. Itaas ang inyong mga daladalahan kasama ang inyong mga prayer requests at ang inyong mga tithes and offerings. At tabayan niyo po ang announcement sa ating himpilan ng radyo sa DWSI. Kung magpapakancel pa ang prayer meetings sa lahat ng chapters, prayer groups at cell groups sa araw ng November 1, sapagkat batid nating lahat na ang November 1 ay mahalaga para sa ating simbahan, ang All Saints Day o tinatawag na Undas. So, tuloy pa rin ang gawain Monday, maging ang Tuesday gawain sa October 31, tuloy pa rin. Yung All Souls Day, hindi natin alam kung magre-resume ang prayer meeting ng November 2. Antabayanan po ang announcement sa ating himpilan ng DWXI. Lagi kayong mag-tune in sa DWXI araw-araw at pakinggan nyo po ang mga announcements, lalo na sa ating gawain. At lalo na yung nalalapit na Christmas overnight sa darating na December 23 to 24, 2017. So, stay tuned. Keep tuning in to our radio station, DWXI 1314 kHz AM, from sign on to sign off. At always remember, our gawain will start exactly 6 o'clock in the evening para po hindi tayo masyadong gabihin or hindi tayo masyadong lalagpas ng dapat tapusin. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama makapangyarihan, narito po kasamang itinataas at basbasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang mga panyo, tubig, langis, asin, Biblia, wallet, bag, passports, lahat ng mga hawak na kanilang itinataas. Padaloy mo po ang lahat ng kanilang mga hawak upang ang sino man makadampi ay sundan mo po ng iyong mga tanda, himala,
kababalaghan, kapangyarihan at pagpapala. Maging ang mga prayer requests, nakasulat man sa papel o hindi ang kanilang mga kahilingan, batid namin at inaangkin namin na lahat ng aming kahilingan ay inyo pong tugunin. Amen. Basbasan mo po ang kanilang mga alay at handog. Ibalik mo sa kanila ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Kasama po sa aming panalangin, ang ama ni Sister Maymay, sa kanyang paglisan sa daigdig na ito, Panginoon, naway samahan ng libu-libong anghel ang ama ni Sister Maymay patungo sa iyong kaharian. Sapagkat sa pagbukas ng durungawan ng langit, tanging tinig mo, Panginoon, ang nagsasabing, halika, tapat at mabuting alipin. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, kasama ng aming Inang Birhen si Maria at ng lahat ng mga anghel at banal, kasama ang panalangin ni San Sebastian. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Amen. God bless you all, and let's give Him thanks with a grateful heart. Hallelujah.